Originally, our itinerary should be island hopping for day 2 and the half day of day 3 to Bababoo Lake alone. But because of our hospital incident yesterday, we're congesting days 2 and 3 for only one day. It's the best adjustment our tours can offer, so we're looking forward to that. I know it's a big compromise, but it's better than nothing. By the way, the story behind the incident is on a separate video. You can watch it for a clearer explanation and to give you tips to avoid such unwanted situations. Let's now proceed to the last day of my vlog. Sige, ingat lang kayo mama, sir. Yes po. Enjoy lang natin yung dagat. Tayo yung dagat. Yay! Thank you po. Woo! Am I in El Nido? No! This is what I'm most excited about because we need to trek first before we get to see the reward. The tour to Bababoo Lake requires another day to accomplish it because it takes half day to maximize your experience here. I'm making a separate video of our full trek, so feel free to watch it. Ganda naman. Sigma! Mindanao forever! Mindanao forever! Mindanao is love! Kaya pa, isa may bukol pa kayo sa araw. Bakit ka nagabukol? Isa. Wakanda ng Pilipinas. Parang araw-araw More fun in the Hindi, yung tiko ko naman. It's more fun in Mindanao! It's more fun in Dinagat Island! Look at that! Look at that! Ganda! Oh, kunyari picture. 1, 2, isa, 3, 4. Ganda. Bahrimar! Ah! Ikaw sa kabila. Saan kabila? May secret cave po dito. Kailangan mo na mag-register. Register po. Privately owned siya. Ala, ganto na naman pala. Guide fee? Diba kuya? Hindi sumasagot. Ano po? Watch your step! Yan, diretso lang po dyan, ma'am. Oh, Watch your step lang ha, careful. Watch your step. Mas mahirap po to sa babalok. Sa lala... Ano? Labubo! Bababu! Like bababu? Yan! Sige, mas madali. Sige, madali natin pinahirapan pa kami. Once you reach the top of the view deck is one of the Nagat's pride, which is the Blue Lagoon.
The view here is so breathtaking. I can forget all the nightmares and disappointments yesterday with the combo of Lake Bababoo and this lagoon. This is comparable to El Nido's wonders but simpler and untouched. Kitang-kita naman sa sunburns ko kung gaano ko na-enjoy ang 8-day trip sa Mindanao. Portrait? Wait lang. My God. Okay, may nakawin. Oh my gosh. Oh my god. It's now time to go down because sadly, we only have 30 minutes to indulge per stopover because of our compressed itinerary. We grabbed our fins and snorkels for a quick glimpse of the underwater. Tapos, alis na kami agad. But if we only had more time, we would definitely stay here longer. Our last stop is Jelmer's Resort, which can also be reached by land because it's located on the main island of Dinagat. For a moment, nainggit ako sa mga locals dito dahil sobrang accessible nila sa gantong tanawin. As someone who lives in Central Luzon, it takes miles of plane rides and long hours of land travels to witness this side of the Philippines. On a Monday afternoon, there are locals here celebrating their birthdays in floating cottages surrounded with rock formations. Again, we grabbed our fins and I brought my skyflakes to attract fishes in their sheltered lagoon. And just like that, our 15 minutes is up and it's time to go. On our way, we witnessed something extraordinary for the first time. A full rainbow arc stretching from one end to the other, arching perfectly over one island. A pot of gold at the end of the rainbow is a myth, but I guess this experience is as precious as its worth. Despite the imperfections of my 8-day journey, everything is a blessing. I feel like the richest woman on earth because I've seen magnificent creations that could only come from the mind of the Almighty God. Yan! Tomorrow uwi na kami. Thank you so much, Dinagat! Okay, it's time for ice cream again. Nauna na pala si Jay. Inulit tayo ng ice drop. Ate, walang ibang QR? Ha? Kada tagpila dito? 15 QR is not bad. Pila ka rin na lang. Magmamagnum ka, magmamagnum. Ang binili ko. Produktong Dinagat. Hello! Plan nyo saan kami pupunta para mag-dinner? Di nyo alam, no? Sa sana ulit! Yay! Do you remember this place? Do you remember this? Of course you do. Walang katapusang sana. Laki na ng kinita nila sa atin, ah. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. How old are you? Tomorrow, I'm turning 30. I won! Okay, may nakita kami yung public beach sa labas ng Sana Cafe. LGU San Jose Beach siya.
Ang daming ngayon pala umuwi sa kanila. So, that's 10 pesos. See you tomorrow. Alis na po kami. Tingnan namin yung yung local beach spot nila dito. 10 pesos lang entrance ng adult. Tapos yung cottage is only 150 for 8 hours. Tapos meron na nagsi-swimming, meron nagkakaraoke, nagiinuman, picnic, na-celebrate ng birthday sa cottage. Ayan, that's their weekend getaway. Pero Monday ngayon Monday night. Siguro wala nang pasok mga bata din. Hi! Hi! Uy! So sweet! Such a cute doggy and ang friendly niya. Pero mabaho ka na. Okay, go! Woo! Babalik dito, babalik! Budots naman. Hello! It's 8 a.m. Uwi na kami. It's time to leave the Nugget Islands. Nisundo namin. Dadali na kami sa San Jose Port. Goodbye, Kinagat. Goodbye, our home for 3 days. We've been together through thick and thin. It's time to go. Here, you can eat breakfast. Eat 50 pesos. Vince Gabriel, 825. Oh! So, ito yung mga schedule ng trip nila. San Jose to Surigao, 7:45 and 1 p.m. lang. Surigao to San Jose, 10 and 4. At yung sakyan namin, 8:25. Ito yung pinaka-late. Ito naman yung fare, 260. And this is the waiting area. Cutie. We're gonna leave the port. Sakay na kami. Let's go now! And nag-check na yung Coast Guard. Binibidyohan nila yung operations. Siguro make sure nila na safe na. Kasi paalis na rin kami. It's 9:30. Isang oras ulit yung fast craft ride namin. Ito na kami sa Surigao City. Tapos, umuulan na naman dito. Puti-puti yung kalangitan. Ito na kami. Hello! Natatawa ko dun sa tricycle driver na nagsundo sa amin. O na nakikipag-negotiate kami kung hahatid niya kami. Sabi namin, wait lang kuya, patila muna ng ulan. Sabi niya, ha? Anong tila? Tila? Sabi niya, anong lengguwahe yun? Sabi, Tagalog. Yung pala, hupa ang alam nila. Yun din naman, same lang naman. Pahupa ng ulan. Di nila alam yung patila. Dito ma'am, 4, 3 sa kabila. Kasi hindi makakasya sa ano. Life is hard in the Philippines. Send money. Maggabi pa flight namin. Maggagala muna kami. Tapos dinala ni Kuya yung aming check-in baggage. Sabi namin, Kuya, baka may bayad yan ah. Sabi niya, hindi, wala ng labor. Bakit sa amin nung una, siningil kami. Sabi niya, pag ako driver, wala ng labor. Mga walang hiya sila. Sabi ko. Siningil kayo ng labor nung una? Oo, Kuya. Bakit siningil kayo nila? Lahat doon, nung galing kami CDO, nagbas kami, binuhat. Bigla kami tinitigan, naghihintay pala ng bayad. Ilagay lang sa
kargada ng bus. Hindi maaari yan. Tapos yung tricycle na siningil kami labor 50. Pati sa van, Ilan sinigil sa'yo? 50 pesos. Tapos kaya sa UV, sinakay ulit. Akala namin, ay matulungin sila, ganyan. Oo. Ayun pala, 50 din. Huwag kayong magpapatulong. Kung hindi masyado ang driver magtanong sa'yo na magtulong. Ayun, mga turistang pupunta dito, maghingi ng tulong. Huwag kayong, sir, baka tutulong ka tapos hahanap, Bayad. magbabayad ka. Sabihan mo talaga. Oo. Hindi tutulong yung inyo, pamira yan. Oo. Sa akin, ma'am, pag may tricycle tayo tutulong sa pasahero Yun. natin. Normal Tama. talaga yan. Sa amin din ganun eh. No, pag may Kusang pasahero ka, tumutulong. kusang tumutulong. Hindi nagsabi ng totoo, hilarin ka lang. Kaya Hinga ka nga, ng pira. Dapat kung gusto mong tumulong, magsabi ka ng totoo sa may-ari. tama. Gagalit na si Sinabi Kuya. mo naman na, sabi niyo, tulong lang. Bakit nangingi kayo ng pira? Ay, may Watson's Pharmacy. Nasa Kabihasdan na kami. Kuan ma'am, masaya kayo doon sa... Dinagat. Oo. Sobra. Doon kayo Sobra. sa Gilmar. Yes. Labugay. Sa Bababu Lake din. May na-hospital pa sa amin. 3 kami na-hospital. Uy! Bakit? Sa Crabs. Marami kami sa hospital. Sabay-sabay kami. Bakit ganun? Sa angkat daw yun ng seafood. Sayang yung pinayari yung sa prefecture. Hindi naman, napuntahan naman lahat kaso pagbaba sabi, okay, 15 minutes lang, okay, 30 minutes lang. Kulang na kulang yun. Bitin. Uy, Surigao City Pilot School. May pilot school dito. Ang cute. Nagtrabaho na kayo, sir. Ano ba? Trabaho na kayo. Kaya matandaan na kami. Kayo lahat may trabaho kayo. Hindi kami bakasyon. Bakasyon. Hindi kami makapunta dito pag walang trabaho. Pag wala ka ng trabaho, wala kang pera. Pagbalik ng Maynila, ng Bulacan, trabaho na naman. Ipon-ipon. Dito wala kayong pasyalan dito. Butuan talaga. Bukan talaga maraming pasyalan. Gusto mong pasyal? Nakapunta ka na din, kuya. Oh, balag. Anong sikat na kainan sa Butuan? Yung kwan doon, ma'am. Wiggles. Wiggles? Oh, Wiggles restaurant. Eat all you can. Wiggles. Ay! Basta magsabi lang kayo sa pan, ma'am. Huwag kayo vlog kayo sa... Sabihin namin, Kuya, dali nyo kami sa masarap na kainan. Yung walang labor. Ganun ba, Ay, Kuya? hindi magpalibro yun. Ay, Oh. lakas ng boses si Kuya. Parang, kaya kayo nasa bangka pa kami. Pinagtitinginan kami kasi lakas ng boses si Kuya. Kari ko mag sa may panda. Napalibutan kami kanina sa bansa. Sa bangka, sa harap namin, sa gilid, sa likod, may mga nag-aalok ng mga... Galok ng tricycle. Perfect. Tapos pag nagtatanong kami, Tagalog, pinagtitinginan lang kami lalo. Ha? Sabi namin, Kuya, patila muna kami ulan. Ha? Anong patila? Anong lengguwahe yun? Hupa. Hupa sige. ang term. Ma'am, Yes, Kuya. 400 lang kayo, mama. Abansa sa sakyan nyo. Abansa. 400 lang, wala nang dagdag. Walang dagdag yan. 400 lang kayo lahat. Okay, very good. Thank you, Lord, sa buhay ni Kuya. Kaya na pangalan mo, Kuya? Buhit, ma'am. Nasa likod. Kuya Boy. Ito pala! Kuya Boy eh. Okay. Dahil hindi uso dito pahupa ng ulan, ayan ang nangyari sa kanya. Basang-basa. Kita muna kami sa Shell. Hintayin namin yung taxi. Parang may friend si Kuya na taxi driver. Siya yung maghahatid sa amin pa Butuan na same price lang if mag-UV kami. May Magnum na dito. Di ako mahilig sa Magnum or sa ice cream pero kasi na nasa Dinagat kami, syempre mahal talaga lahat. Kaya dito, back to regular price, 85 pesos. Ano masarap? Almond? Or classic? Or ikaw? Ikaw? Siya daw po yung masarap. Comment na lang kayo if agree kayo. Ano masarap? Comment din kayo kung ano masarap. Ibibigyan ko. Sobrang saya sa feeling. Ano ba yung tsura ko dito? Sobrang saya sa feeling makakita ulit ng Gaisano Mall, ng Shell, ng Jollibee. Feeling ko safe na safe kami. 80 lang to? 80 lang siya.
Sa Dinagat, 110. Kaya di ko na, nagtipid na lang ako. Grabe, sarap pala ng Magnum. Kaya pala siya mahal. Ang sarap. Kaya mo yun. Yan, maaraw na. Talagang binasa lang kami dito. Nag-change outfit agad sila tuloy kasi basang-basa. Uy, new outfit! Wah! Yan, laking bagay na may kakilala yung driver namin. 400 per head pa rin. So, sulit na siya. Dito kami sasakay sa Toyota Avanza. Pinag-download kaming Maxim app. Yun kasi yung uso dito. Grab siya ka Maxim. Si Kuya ay affiliated sa Maxim. So, para daw safe yung ride, mag-download kayo tapos book namin siya. Ang mahal sa Siargao eh. Guys, look at the view. Kanina pa namin nadadaanan yung mga gantong views dito na kung ano yung dinodrawing natin nung bata tayo ng elementary, yung may bundok, may ulap, may ibon, may palayan. Ganto yung view. Sobrang ganda ng scenes pag nag-drive ka dito sa Surigao to Butuan. Ayan na, binaba kami ni Kuya sa view deck. Yan, binaba kami ni Kuya sa view deck. Kitcharaw viewing deck. Yan, may mga artista na napunta dito. Uy, may free daw kami! Yay! First time yun, may free na ganito. Ganun ang viewing day. Yan, meron din sila iba pang pasalubong products. Wow! Ay, meron din silang dried fish. Yeah! Kasi may free. So, bigyan niya ako halo-halo sa taas. Nakakatakot naman to. Tingnan nyo to, oh. Ba't may pagano? Grabe namang paso. Yan. Paggabi eh. Buti na. Ganda ng view dito, para ako nasa Baguio. Para ito yung papuntang Baguio. Yung sa Marcos. Tsaka Kenan Road. Pakita mo. Up, up. Parang ano to ah. Hike ulit to ah. Trekking ulit. There. Picture ko kayo dyan. Araw-araw trek. Cellphone nyo. Wala ka pa mo eh. Kami sa mga galing Davao na durian. Domingo. Basura. Agustin. So nice here. Eh, sa'yo, anong gusto mo? Okay, hindi tayo sa kabilang picture perfect spot. Here. Ang init. Ito, agad yung init sa Bulacan. Nakakamiss din yung init. Charot, hindi. Pero mas mainit pa sa atin pag gantong oras. Mainit na talaga. Tikman natin yung mangosteen. Ito ay gawa sa Davao City din. Mangosteen flavor. Here. Nakatingin na kayo sa to. Kasang ube. Kasang ube yung mangosteen. Pero masarap. Buko. Mainom ba natin to sa ano? Wow. Ayun kasi kakain. Tada! Let's taste their buko. Halo, halo. May langka siya tsaka ube. Nasaan na tayo? Mag-react naman kayo, guys. Ambag naman kayo sa vlog ko. Sobrang sarap. Hindi ko in-expect na ganito yung presentation niya, guys. Ang in-expect ko lang, the usual buko, pero nung pinakita sa amin, shit, ang sarap. Gusto mo pala ng ambag, ha? Kayo maayos na ambag, ha? Gusto nyo ng genuine reaction? Nangingilo ako. As usual, wala namang kwenta yung ending ko, hindi ko napaghandaan. But that's it for my Dinagat Island vlog. Tuwing pauwi ako, like ko nakalimutan nag-vlog nga pala ako. We're now here at Bangkasi Airport and it's time to go back to Manila.
Nandito na ako ngayon sa Baguio. Para akong pumasok lang ng portal, dito na ako sa Baguio. Yan din ako nakapag-film kasi sobrang higpit pala sa Butuan Airport. Parang yun yung pinaka-mahigpit kong encounter dito sa Philippines. Iniisip ko dahil ba nasa Mindanao tayo. Pero kasi nung sa Cagayan de Oro, parang ano lang, normal lang sa NAIA. Bale, pagpasok namin ng Butuan, ako may check-in baggage ako. Ang ginawa, pati yung kasama ko, gusto rin pakilo yung hand carry niya. Kahit ako lang yung mag-check-in. Parang higpit ng gwardiya. Pero, nung chinek-in ko na yung bagahe ko, yung staff ng Sebpak, hindi naman, pinalampasan, hindi naman pinaway yung bag namin. Kasi sa kong kasama, may mali siyang spelling sa pangalan. Hindi na-add yung suffix niya na junior. Ang nangyari, pal naman siya. Pinag-add siya ng 1,000 pesos for change name. Actually, ako yung nag-book nun. So, fault ko siya. Trinay ko mag-book sa PAL. Yung pala, nakalagay doon. Pag sa mobile, first name, including suffix. Hindi kasi buo yung including suffix. So, siguro di ko na siya napansin. Kaya, first and last name lang talaga yung na-add ko. Pero, sa lahat naman naging booking namin, especially sa AirAsia and Sebpak, puro first and last ang tinatanong. Ngayon na namin na-experience yun. Or is it because mahigpit si Pal? Or sa Butuan Airport mahigpit? Tapos pagpapasok ka na ng boarding gate, bali another checking siya, tatanungin ulit, nagpawi ka ba ng bag mo? Dapat 7 kilos lang, kaganunan. Tapos yung gwardiya doon, may checklist siya ng numbers ng passenger. Kino-cross out nila yung mga nakapasok na. First time ko din siya ma-encounter. Inisip ko talaga kung bakit sobrang higpit. So, hindi na ako nakapag-film talaga kasi iniintindi ko pa yung kasama ko na ang tagal niyang naghihintay ng confirmation ng change name niya. Ilang minutes na lang yun, magbo-board na kami. Kaya medyo na-stress ako nun. And then, sinundo nga pala kami sa airport. Tapos, binaba ako sa Cubao, sa Genesis Terminal. And nagbus ako papunta dito sa Baguio. Nakarating ako dito ng 5 a.m. Dito ko na rin end yung 9-day trip ko sa Northern Mindanao. Pero yung pinaka-memorable talaga sa akin is Dinagat. Not just because of what happened, but sobrang ganda pala talaga niya. Minsan, pag tatanungin ka, saan ka pumunta? Sa Dinagat. Saan ba yun? Diba? Hindi siya familiar sa ating mga Taga-Luzon. Sobrang ganda niya na enchanting talaga siya. Totoo. Hindi pa namin napuntahan yung Miracle Cave Pool kasi di ko alam ba't siya sinara. Pero what if mapuntahan ko pa yan? Sobrang paldo na talaga. At mura lang nagastos ko doon. Parang each day, nakakagastos lang ako ng 500 at most. Ang pinakamahal na doon, yung coffee sa Sana Cafe, naging favorite namin. Pero the rest is mura lang. Ang bayad ko sa tours is 5,000 for 3 days. Sobrang memorable din sa akin nung trekking namin papuntang Baba Bulik. Kasi first time ko ulit mag-trek. At yung trek na yun, hindi siya malayo. Pero yung trail kasi maputik, main part na madulas na mabato, nakakatusok. Pero pagdating mo sa lake, sobrang sulit lahat ng pagod mo. Ang magical nung itsura niya. Para ka nasa ibang dimensyon ng mundo. Tapos isa pang nagustuhan ko dun na tumatak sa akin is yung Blue Lagoon. Naalala ko yung El Nido. Sobrang ganda niya. And lang guys, dito na ako sa Baguio. I'll end my vlog here at another vlog na naman for my Baguio trip. I hope na-enjoy nyo yung journey ko and I hope na na-inspire ko kayo mag-visit din dito sa Northern Mindanao. Bye-bye!